Ang paglikha ng Diyos. Noong unang panahon, wala pang kahit ano. Walang langit, lupa, araw, buwan, bituin o dagat. Ngunit may isang makapangyarihang Diyos na nagmamahal sa lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Sa isang masayang araw sa simbahan ng Full Gospel Faith Temple, nagtipon ang mga bata sa kanilang klase sa Sunday School. Si Ma'am Vanji, ang kanilang mabait na guro, ay handang magturo tungkol sa 7 araw ng paglikha ng Diyos. Mga bata, nung simula pa wala pang kahit ano, pero sinabi ng Diyos, Unang araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At biglang nagkaroon ng liwanag. Tinawag niya itong araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Ito ang unang araw. Ma'am, paano po nagawa ng Diyos ang liwanag sa salita lang? Dahil makapangyarihan ng Diyos, lahat ng kanyang sabihin ay natutupad. Kalangitan sa 2 araw. Ginawa ng Diyos ang langit upang paghiwalayin ang tubig sa itaas at sa ibaba. Ma'am, anong ibig sabihin ng tubig sa itaas? Iyan ang ulap at himpapawid, kung saan may ulan at hangin. 3 araw, lupa, dagat at halaman. At sinabi ng Diyos, lumitaw ang tuyong lupa at magkaroon ng mga halaman at puno. Kaya nagkaroon ng matabang lupa, mga bulaklak at punong namumunga. Ma'am, bakit kailangan ng halaman? Dahil ito ang nagbibigay ng pagkain at sariwang hangin para sa lahat ng nilikha ng Diyos. 4 na araw, araw, buwan at mga bituin. Pagkatapos, nilikha ng Diyos ang araw para sa liwanag sa umaga at ang buwan at bituin para sa gabi. Alexa, may tanong ka ba? Nagtaas ka ng kamay? Ma'am, paano po nagniningning ang mga bituin? Ginawa ng Diyos ang mga ito upang kumislap sa gabi at bigyan tayo ng liwanag at ganda sa kalangitan. 5 araw, mga isda at ibon. Sa 5 araw at sinabi ng Diyos, magsiparami kayo. Kaya ang dagat ay napuno ng mga isda at ang langit ay puno ng ibon na lumilipad. Rayana, ano tanong mo? Bakit ngumiti ka? Ma'am, paano nalalaman ng mga ibon kung paano lumipad? Iyan ay dahil binigyan sila ng Diyos ng kakayahang lumipad at hanapin ang kanilang pagkain. 6 na araw, mga hayop at tao. Sa 6 na araw, nilikha ng Diyos ang mga hayop, mga leon, elepante, at aso, at marami pang iba. Pagkatapos, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang larawan, si Adan at si Eva. Yes, Janara, anong tanong mo? Ma'am, bakit po nilikha ang tao ng Panginoon? Upang mahalin ng Diyos at alagaan ang kanyang nilikha, at ang 7 araw, araw ng pamamahinga. Sa 7 araw, nakita ng Diyos na ang lahat ay mabuti, kaya siya ay nagpahinga at binasbasan ang araw na ito. Dylan, anong tanong mo? Ma'am, bakit kailangan nating magpahinga? Dahil gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng oras para sa Kanya at magpasalamat sa Kanyang mga biyaya. Masayang nagpalakpakan ng mga bata. Salamat po, Ma'am Vanji. Ngayon, alam na namin kung paano nilikha ng Diyos ang mundo. O mga anak, kaya dapat tayong magpasalamat at alagaan ang lahat ng nilikha ng Diyos. Ganito nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Dapat natin itong pangalagaan at pasalamatan siya sa lahat ng kanyang biyaya. Ang paglikha